So welcome po again. Ako po si Brother Jester. Ako po yung last preacher po for this month of February. Bibigyan lang po ng example na lahat po halos yung makaka-relate. Since naman ngayon po ay February, sabi na February alaw doon ng mga puso, buwan ng mga puso. Sino po dito yung naniniwala sa love at first sight? Love at first sight? Sino po naniniwala dito sa love at first sight? Sino po dito yung mga nagkatuluyan dahil sa love at first sight? Meron po ba? Pwede mo pagkataas ang kamay? Sino po dito? Amen, no? Love at first sight. Sino po dito yung ganon? Love at first sight. Pag nakita po lang, ay, love ko na siya. Di ba? Ito na yung love of my life. Sino po yung ganon? Wala ba? Alam ko po lahat tayo umibig na, no? Ngayon, how about second sight? Kung hindi gumana sa first sight, sino dito yung second sight? Sa pangalawang pagkakataon, doon mo na feel, ay, in love ako. Gusto ko siya. Pero ba ganun? Third sight, depende yan eh. Third sight, fourth sight. Kung madalas kayo magkita, baka nga umabot kayo hanggang 100 sight. Pero alam niyo po ba, may mga kasabihan naman, sabi nga, love is blind. Di ba? Sabi, love at first sight, pero pag tinignan mo, meron ding love is blind, di ba? Paano yun? Parang magkataliwa. Sino po dito naniniwala na love is blind? Uy, merong isang naniniwala, love is blind. Pag love mo ang isang tao, diba, pag sinuntok ka sa mata, blind ka talaga. Diba? Ano ka. So sabi nga, pag love is blind, yung parang yung mga bagay na pangit sa kanya, hindi mo nakikita. So sa love at first sight, ngayon, kahapon, matin po kami ng synergy sa Alabang. And I'm very grateful dahil noong una parang ayokong matin. Sabi ko, ano ba to parang seminar? Siguro dahil may preaching akong tapusin, siguro sabi ko, huwag na lang kaya akong umattend. Kasi sabi ko, may tatapusin akong preaching. Pero nung nandun na ako, nag-enjoy ako sa Alabang. Ayan. Dami pong wala doon kahapon, sayang, no? 3 lang po kami nandun. And ang isa ko natutunan kahapon is about kay Rotor TV. Sino po nga kilala kay Rotor TV? Yung sumali sa PGT, siya isang pastor na yung talent niya yung pagpapatawa. Humor, yung nagpapapet, kung niyo pong natandaan, siya po si Ruder, Pastor Ruder Ikia. Ang natandaan ko kahapon, dahil kami ng wife ko ay nandoon, ang tumatak sa isip ko is about emotion. Emotion. Ano yung nararamdaman nyo kapag nakakakilala kayo ng isang tao? Kanina, sabi ko kayo na, love at first sight. Laging ang tanong ng mga mag-asawa, love, anong na-feel mo nung una mo akong nakita? Sino po yung ganan? Ano yung na-feel nyo nung nakita? Lagi tinatanong mo, no? Nung una parang ang awkward, ang weird, napakamahiyain. Minsan yung iba, di ba, parang nauutal. Yung sa social media nga, usong-uso yung me in social media. Chat tayo social media, ang sweet natin. Pero pagdating sa personal, di ba, parang sobrang shy type pala sa personal. Ngayon, sabi ko dito, alam niyo po ba kahapon, nung tinatakal namin about emotion, alam niyo po ba, pagdating pala sa burning of memory, yung mga memories natin ng bata pa, ito po pala, kaya natin natatandaan ng maayos. Kahit sobrang tanda na natin, pero pag binalikan mo yung pagkabata mo, naaalala mo pa, kasi meron pong involved na emotion. May feelings. Di ba? Lalong-lalo na po, yung mga babae. Sino po dito yung ganon? Di ba? Kaya minsan ng mga babae, ang dami natatandaan. Bakit? Puro emotion eh. Di ba? Pakita mo pa lang nakita nyo pa lang yung pinag-datean nyo nung nakaraan, dito ako nagalit sa'yo, dito ko inihampas yung bag ko. May ganun eh, di ba? Nakita pa lang, wala ka pang sinasabi. Tandang-tanda ako. Kasi di ba? Kasi napaka-detailed nila eh, no? Kasi pag in-involve nila ng emotion, dito ako nagalit, dito ako nag-walk out, pakita mo pa lang ng isang bagay na mag-remind sa kanila, alam na nila yung feelings. Di ba? Kaya po minsan pag may pinakilala kang tao, kilala mo ba si ganito? Ay, oo. Yan yung sinabunutan ko, galit na galit ako. Ganon. Hindi pa ako Kristiyano, di ba? So, parang may ganon eh, di ba? Laging may involved na emotion. Ngayon, bakit ba natin pinag-uusapan natin yan? So, mamaya, topic po natin about one of the great disciple in the Bible, no? Now, ngayon, where it comes to emotion, lahat tayo merong emotion. Hindi mo pwede kasing isuppress eh. Hindi mo kasi pwedeng pigilan na, ay, hindi ko ito dapat maramdaman.
Kahit anong gawin mo, pag naramdaman mong naiinis ka. Kahit anong tago mo, lalabas at lalabas. Lalo na pagdating sa misis ko, ako hirap na hirap akong magtago ng emotion. Sabi nila, uy, wag mo ipakitang galit ka. Di, galit talaga ako. Pero hindi na ako nagsasalita, di ba? Minsan nag-aaway kami. Akala niyo po ba, sweet-sweet lang kami sa bahay. Hindi, nag-aaway kami. Nag-aaway kami, di ba? Mga mag-asawa, nag-aaway talaga yan. Bakit? Magkaiba kayong tao eh. Perspective magkaiba, way of thinking, pagpili pala ng ulam, damit, pagkilos, magkaiba yan eh. Kaya minsan lahat ng detail sa'yo, naaalala niya, kasi mayroong involved na emotion. Paki-flash nga, Kuya Earl, yun sana, sa kotse. Ayan. Sino po dito yung sabi ko kanina, yung sa umpisa parang ang sweet nyo, di ba? Sino yung ganito sa umpisa? Parang kahit anong mangyari. Pag tinitigan mo siya pagtulog, feel mo, ay, ito talaga yung love ko eh. Pero ngayon, pag nakita mo siyang tulog, anong ginagawa mo? Dinodrawingan mo yung mukha, pinipicture mo habang nakanganga. Wala nang ganun, di ba? Dati parang, I'm in love. Di ba? Kahit anong mangyari, in love ako. Hindi po nakaramdam ng ganun. Pag tinitigan mo yung asawa mo or yung boyfriend or girlfriend mo, di ba? Parang ang haba, ang gandang-ganda niya para sa'yo, di ba? Kahit pag tinignan mo, binalik mo yung mga dati niyong pictures, hindi ka pala maganda dati. Di ba? Parang, okay. May-realize ba kayong ganon? Parang ang butike ko pala dati, parang ganito pala itsura ko dati. Paano ako nagustuhan? Di ba? Sabi nga, love is blind, di ba? So, ayan, second picture kayo. Ayan. So, parang pag naging kayo na, may mga gantong scenario ba kayo? Lalo na po sa may mga kotse, pagkasama niyo yung asawa niyo, sino po ang driver? Lalaki. Sino po ang mas magaling? Yung babae. Di ba? Kahit hindi marunong mag-drive, wag kang overtake dyan. Kahit naman yung overtake mo, kariton lang, anong gagawin natin? Hihintayin natin 10 oras bago siya matapos pagkakariton? Hindi. Di ba? Laging babae, magaling yun, may hawak siyang map. Tama ba? Tama ba? May mga nakaka-relate ba? Na kahit may ginagawa naman yung tao na, okay, feeling niya, expertise niya, pero yung misis niya mas magaling pa. Parang, pag sa pagdadrive, sabi nga, may cut, sabi ko na sa'yo eh. Di ba? Huwag kang magka-cut. Misa kami ng asawa ko gano'n eh. So, minsan ka-drive naman ako ng maayos. Nawawala minsan ako sa sa focus. Parang okay naman ako nagda-drive. Nung parang tinitignan niya na ako, oo. Laging gano'n eh. Kala mo kumakanta eh, oo. Diba, laging gano'n eh. Kaya siguro pag nag-drive siya, hindi na lang ako matutulog. Gigising na lang ako. Siya naman babawian ko. Diba? So lahat na yung gano'n eh. May mga emotion tayong nai-involve. Pagdating sa mga ganyang bagay, tama? Emotions, paano mo siya nakilala? Emotions ngayon, hanggang ngayon. Ngayon, iba na yung pagkakalala mo sa kanya, di ba? Dati in love, ngayon, nung una parang ang tawag mo sa kanya, gift of God. Di ba? Parang galing siya sa heaven. Ngayon, ang tingin mo sa kanya, parang ibinagsak sa heaven, no? Parang, ano ba yan? Mga gano'n na, no? May makanya-kanya ka ng mga tawag. So, ayan. So, kung meron po kayong Bible, may mga Bible po ba kayo? Sa hard copy. So, pwede niyo pong buksan sa Book of Luke. Ayan. Siya po yung pag-uusapan natin ngayon sa Book of Luke. Ayan. Luke chapter 5. Ayan. Ngayon, it's not typically about talaga sa love life, pero it's may connection sa mga sinasabi ko kanina. Kapag po ba nung una niyong nakilala si Jesus sa buhay niyo, anong na-feel niyo? Yung, di ba? Nung una niyong nakilala si Jesus sa buhay niyo, or una niyong narinig yung pangalang Jesus, ano yung naramdaman niyo? O dati parang, naalala ko ng bata ako, lagi kong kinukwento, when it comes na marinig ko yung pangalan Jesus, walang dating sa akin. And natandaan ko, yung unang nagmi-minister sa akin bilang bata, is yung Jehovah's Witness. Lagi ko natandaan yan. Jehovah's Witness. Pupunta sa isang lugar, ang problema kasi, ang nabuild sa aking emotion, takot. Kasi, sakay sila sa puting van. Di ba usong-uso dati na parang, siyempre, probinsya eh. Puting van. Tapos maglalabasan sila. Nakakala mo, pupunta sa bahay nyo, tapos biglang, basahin mo to. Hindi ko alam kung mamaya kukuhanin ako, dadamputin na ako nito. Mayroon bang ganun, di ba? Siyempre, bata ka eh. Minsan matatakot yan na, basahin mo to. Now, hindi ko lang po sa pero it's my experience na parang, nung una kong narinig yung pangalan Jesus sa buhay ko, minsan, nung unang naramdaman ko parang, ba't
ganun? Parang walang dating sa akin. Siyempre, meron na akong kaisipan. Alam mo na yung tama at mali. May mga religion naman. Siyempre, lahat naman ng barangay, mayroon chapel, di ba? May mga nagdadasal, may mga ano. Alam mong may religion, alam mong may God. Pero nung katagalan, nung narinig ko, sino ba talaga si God? Di ba? Sabi ko kanina, niniwala ba kayo sa love at first sight? Actually, parang myth no? Hindi mo pwede kasing love mo yung tao sa unang pagkikita kasi wala ka pa namang ibinibigay sa kanya. Hindi mo pa na ipapakita yung love mo. Parang feelings lang siya. Siguro crush in first sight, ganon. Pero yung love medyo mahirap Nung narinig nyo si Jesus, nung sumimba ba kayo dito, naniwala ba agad kayo kay Jesus? Sino dito yung ganon? Yung parang unang simba pa lang, unang rinig pa lang, unang pagbukas pa lang ng Bible, ay, gusto ko talagang gusto kong mag-serve kay Lord. Sino po dito yung kahit 1 taon, 2 taon na, 3 taon na nag-church, parang hindi pa rin siya naniniwala kay Jesus. Parang curious pa rin siya. And maraming mga tao, ang tendency is, pag narinig sila si Jesus, iba't ibang emotion. Sino ba si Jesus sa buhay nila? Merong nagsasabi siya ay Savior. Merong iba nagsasabi si Jesus ay hindi totoo. Marami nagsasabi si Jesus ay joke-joke lang, tao lang. May mga emotions involved. Kasi bakit? May mga expectations tayo. Tama? Sino ba si Jesus sa buhay nyo? Ngayon ang tanong, sino po dito naniniwala sa Panginoon? Taas po ang kamay. Naniniwala po sa Panginoon. Believer of God. Ayan. Ito po ang second question. Sino po dito ang nagtitiwala sa Panginoon? Amen. So madami, no? So wag na lang tayong ituloy yung preaching kasi marami na nagtitiwala. Di ba? So alam niyo po, when it comes to Christianity, siguro very important thing na dapat nating matutunan is about trusting the Lord. So umpisa-misan ang dali magtiwala sa Lord kapag okay ang lahat. Tama ba? When it comes to may problema na, parang yung trust mo, di ba, parang, di ba, dinuduyan. Anytime pwedeng mahulog. So, ayan. So, kung meron po kayong Bible, pakibuksan po sa Luke chapter 5, verse 1 to 11. Ayan, sabi nila, ang haba, 11 verses. Ano po to? Story po to kaya mahaba. Ano po to? Narrative po yung, siya po ay gospel narrative, kung niyo pong babasahin. So, ibig sabihin siya po yung story, kaya medyo mahaba. So, ayan. So, kung meron po yung Bible, Luke chapter 5, verses 1 to 11. Ito po yung mga times na si Jesus ay nag-uumpisa pa lang sa kanyang ministry. So, short lang po, si Luke po sumulat ng book na to. Halata naman sa pangalan, Luke. And siya po isang doktor. Siya po, by profession, siya po isang doktor. So, kung papansinin niyo po, kung nagbasa kayo ng Bible, when it comes to Matthew, Mark, Luke, and John, si Luke yung most likely detailed magsulat. Pero hindi ko lang alam kung dati, nung umpisa yung doktor, gano'n na magsulat. Ewan ko paano nila nabasa. Ewan ko kasi hindi ko mabasa yung ng doktor, di ba? Pag nagreseta, ewan ko siguro dahil kay Lord. Tama. Kaya nila nabasa. So, ayan. Basahin po natin sa, verse 1. Sabi dito, Luke chapter 5, verse 1, on one occasion, while the crowd was pressing in on him to hear the word of God, he was standing by the lake of Gennesaret. Ayan. Verse 2, and he saw 2 boats by the lake, but the fishermen had gone out of them and were washing their nets. Ayan. Verse 3, getting into one of the boats, which was Simon asked, he asked him to put out a little from the land, and he sat down and taught the people from the boat. Verse 4, and when he had finished speaking, he said to Simon, put out in the deep and let down your nets for a catch. So bago po natin ituloy, tayo po muna yung manalangin. Manamin Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Panginoon, nagpapasalamat po ako, Lord, sa umagang ito, Panginoon, na binigyan mo, Panginoon, ng pribilehiyo, Panginoon, na may share, Panginoon, ng iyong word, Lord God, sa mga tao na nangangailangan, Panginoon. Alam ko, Lord, na yung word ay parang double-edged sword, Panginoon, na hindi lang sa tao na kinakausap ko, maging sa akin, Lord God, ay tumatama rin to, Panginoon. Panginoon, marami pong salamat, Lord God. Bigyan mo kami ng wisdom and knowledge, Panginoon, when it comes to your word. Thank you, Lord God. In Jesus' name, amen. So, bigyan lang ko ng short para po may mag-guess natin agad. Dito po sa Luke chapter 5, verse 1 to 11, sila po ay nasa lake ng Gennesaret. So, ang lake po ng Gennesaret, kung babasahin niyo po sa Bible,
siya po yung tinatawag ding Sea of Galilee and Sea of Tiberias. So, isa lang po siya, pero maraming katawagan. So, minsan mabasa kayo sa Bible, nasa Lake of Gennesaret siya. Minsan si Mark, nagsulat, nasa Sea of Galilee, isa lang po yun. Ito rin po yun, si Lake of Gennesaret. So, ito po yung unang ministry ni God. Umpisa pa lang siya, galing siya sa pag-tempt ni Satan. Ang tandaan niyo po, tinukso si Jesus ni Satan. Ito po yun, tapos tuloy-tuloy. Diba? So, ang character po dito ay si Simon. So, si Simon po, para di po kayo malito, siya rin po si Peter. Sa inyo pong, dito po, nung change na yung name niya ni God, diba, ni Jesus. Siya po ay si Simon, si Peter, isa lang po yun. So, kung mabasa niyo po sa Bible, ang title po talaga nito, Jesus Calls the First Disciples. Ito po yung time na tinawag ni Jesus yung kanyang unang mga disipulo. Sino po dito mga nakakilala sa disipulo ni God? Diba? Yung makakapag-cite po ng 12, bibigyan ko po ng 1K. Mamaya. Diba? 12. Game, sure ka? So yan. So, ang character po ito si Simon Peter, si Jesus, yung crowd, and the rest of the 3 disciples. Sapat po sila dito, no? Sabi sa verse 1, yan. That's verse 1. On one occasion, while the crowd was pressing in on him to hear the word of God, he was standing by the lake of Gennesaret. So yung mga tao, sabi dito, nag-uunahan kay God, nagsisiksikan kay Lord, kay Jesus, para marinig ang word of God. Sa church ba nangyayari yun? Parang una-unahan tayo pagdating sa church. Di ba? Hindi nangyayari. Siksikan tayo pupunta sa unahan. Di ba? Hindi. Doon ang unang panahon, ganun. Gusto nilang nasa unahan. Para makita si Lord, si Jesus, para marinig nila ng maayos yung word of God. Di ba? Doon sila sa unahan. Para sa concert, kung pipiliin ka ng ticket, saan mo gustong upo? Sa unahan o sa dulo? Siyempre sa unahan. Di ba? Para VIP ka, kita mo, di ba? Kita mo yung kita mo ng maayos talaga. Hindi yung sa TV tayo nanonood. Ang hirap noon, di ba? Sa bahay na lang tayo kaya. Para hindi sulit. Para sulit. Sabi dito, nag-uunahan yung mga tao to hear the word of God. Galing, no? Unang panahon. Bigyan ko po ng Kaya po yung mga tao nag-uunahan ng mga times na yon. Ito po yung time na si Jesus ay ang daming pinapagaling. Diba? Ang daming pinapagaling. Lahat ng makita niya, lahat ng taong dinadala sa kanya, pinapagaling niya. Doon siya unang nakilala. Diba? Doon nakilala si Lord dahil ang dami niyang pinapagaling. Ang daming taong may sakit para ng unang panahon. Diba? Hindi ko alam kung anong sakit. Sakit sa rayuma, sakit sa ngipin, hindi ko alam eh. Diba? Lahat. Sabi ito, lahat ng sakit, lahat ng may karamdaman, dinala doon at lahat ay pinagaling. Verse 2. Ito. And he saw two boats by the lake, but the fishermen had gone out of them and were washing their nets. Sabi ni Luke, nakita ni Jesus may 2 bangka. Doon. Kasi nasa lake sila, meron 2 boats. Pero wala yung fisherman. Boats lang nakita niya. And were washing their nets. So, ano ginagawa nila? Nuhugasan nila yung lambat. Nuhugasan nila yung lambat. Verse 2. Verse 3. Getting into one of the boats, which was Simon, he asked him to put out a little from the land, and he sat down and taught the people from the boat. So, ang ginawa ni Jesus, sumakay siya sa isang bangka ni Simon or ni Peter, and he asked Peter na, ilayo-layo mo nga ng konti sa lupa. Gitna mo ng konti. Di ba? Siyempre, yung mga boat naman, nasa gilid lang naman yan para nakaparada. Di ba? Nakapark lang dyan. Sabi niya, Simon, adjust mo ng konti yung bangka mo dito. Papuntang dagat. And sabi dito, and he sat down and taught the people from the boat. Doon siya nag-share ng Word of God. Isipin mo, si Jesus nag-share ng Word of God. Tayo hindi. Hirap na, di ba? Sabi dito, nag-share siya ng Word of God from the boat. Kung papansinin niyo po sa Amerika, yung titignan niyo yung mga classroom nila, yung professor nandito, di ba? Tapos yung stage nila paangat. First floor, second floor, third floor, para kang nasa Coliseum. Na yung artist, yung professor nandito sa gitna, tapos yung mga upuan nandun sa taas. Ganon po yung senaryo ng unang panahon dahil nasa lake siya, mayroong bundok, mayroong hill. Nandun yung mga tao sa taas. And si Jesus nasa baba. Galing na, galing pumesto ni Jesus.
So parang doon nakuha yung idea na dito maganda mag-set ng Word of God. Hindi naman sayang, di ba? Para yung makita nila ako and marinig nila, yung sasabihin ko. Di ba? Si Lord, di lang basta-basta yan nag-share ng Word of God. Meron siya mga plano, si Jesus. Di ba? Now, verse 4, and when he had finished speaking, after niya mag-preach, he said to Simon, sabi ni Jesus kay Simon, put out into the deep and let down your nets for a catch. Sabi ni Jesus kay Peter, put out into the deep, dalhin mo yung bangka mo sa malalim, ilaglag mo yung lambat mo, and manguhuli tayo ng isda. Amen. Sipin mo naglilinis ka na ng mga lambat mo. Sino dito yung mga lalaki, mahilig magbuting-ting, pag nilinis mo na yung isang gamit, parang ayaw mo nang galawin. Gusto mo next time na lang ulit. Kaya sabi ng asawa mo, parang gusto kong parang gusto ko ulit-ulitin yan. Gawin natin ulit. Parang, ano ba yan, kakalinis ko lang eh. Ano lang kaya? Hindi ba yung galon dito? Yung parang pag naitago mo na, nalinis mo na, ayaw mo nang gamitin. For example, yung mga motor, kakalinis ko lang eh. Kagrahe ko na lang, ayaw mo nang gamitin. Sabi ng asawa mo, tara, gala tayo. Tara, hike tayo. Eh, ganun di ba? Biglang gagamitin. Parang hirap naman nun. Kasi nalinis mo na eh. Verse 5, sabi ni Simon, Master, ayan, gusto ko po magbabad pa dito. Sabi ni Peter kay Jesus, Master, ayan, yung tawag niya kay Jesus, we toiled all night and took nothing, but at your word, I will let down the nets. So, ang ganda ng conversation, no? Sabi ni God, sabi ni Jesus, laglag mo yung lambat, manguhuli tayo ng isda. Sabi ni Peter kay Jesus, Master, we toiled all night and took nothing. Sino po dito may alam ng word na toiled? Hindi po yung nag-toilet yung parang nag-toilet sila all night. No. Sabi ito, we toiled all night. Ayan, sabi po sa Greek word, bakit po ba nating binabanggit minsan yung Greek word when it comes to studying of the Bible, lalo sa New Testament? Kasi po ang New Testament, originally talaga, written siya sa Greek word. So babalikan talaga natin kung paano siya sinulat and ano ba talaga yung meaning talaga nito in the first place. Kasi minsan may mga translation po ng Bible na word by word yung translation, yung iba naman, thoughts by thoughts. Di ba? Word by word, meron thoughts by thoughts. So, sabi dito, ang toil po sa Greek word ay kapiao. Medyo mahirap banggitin, no? Sabi dito, kapiao. Yan po yung sa Greek word. Ang meaning ng toil is kapiao. Meaning, to work hard, to labor, and be wearied. Yun pong ibig sabihin niya. To work hard, to labor, and to be wearied. Kung babalikan niyo yung verse 5, sabi dito, Master, we toiled all night. Sabi ni Simon, Lord, Jesus, magdamag kaming nagpagod at nagpakahirap. Magdamag. Imagine magdamag. Sino po dito yung mga call center? Gaano po kahirap magtrabaho, magdamag. Tapos, sasabihin sa'yo, di, okay na. Wala ka ng sahod. Nagpagod ka, magdamag, pinagod ka, tapos sabi sa'yo, thank you lang. Hirap nun. Sabi ito, Master, we toiled all night and took nothing. Wala silang nakuha. Magdamag silang ng isda, nagpakahirap sila, hinanap nila yung mga isda, kung saan meron, lahat na ng diskarte, ginawa nila, and wala silang nakuha. Imagine, si Simon Peter po, nung una po mga profession niya talaga, siya po yung talaga fisherman. Siya po yung maing isda. Siguro mula bata pa yun ang trabaho niya, and pagdating ni Jesus doon, tinanong siya, tara, huli tayo ng isda. Sabi ni Simon, Jesus, magdamag na kaming ng huli. And wala kaming nakuha. Tapos nakalinis na yung lambat mo? Sasabihin sa'yo, ganon. Minsan papansinin natin yung scenario, ang sinabi ni Jesus na, tara Simon, huli tayo ng isda. Laglag mo yung lambat mo. Si Simon nangatwiran no? Sabi dito, Master! Sa Tagalog po, ang tawag ng Master, Guro. Parang boss. Yan, boss. We toiled all night, nagpakahirap may magdamag
and took nothing. Wala kami nakuha kahit isa. Kahit dilis, wala. Mangisda kayo sa dagat natin ngayon. Hindi na isda yung mahuhuli nyo. Diba? Pag angat nyo, puro basura na. Diba? Mga diaper, ganyan. Puro basura. Yung isda, wala na, tumakas na. And ito, ang ganda ng sinabi ni Peter dito. Yung pong naka-underline sa verse 5. Sabi dito, but, at your word, I will let down the nets. Sabi ni Peter, pero dahil sinabi mo, lalaglag ko yung lambat. Diba? Una muna nangatwiran siya Diba? Rumibat muna Lord, wala talaga Master, wala talaga. Pero dahil sinabi mo, ilalaglag ko. Sino po dito minsan yung ganon? Nangangatwiran kay Lord na, Lord, wala ginawa ko na yung lahat Wala talaga. Pero sabi ni Lord, hindi anak, try mo pa. Huwag kang susuko. Don't give up. Minsan sa ministry, ganun, no? Minsan napapagod tayo. Parang, nagpakapagod ka, gumasos ka, nag-disciple ka, naghihirap ka. Pero at the end of the day, makikita mo parang walang pinuntahan yung pinaghirapan mo. Sino po dito yung minsan nararamdaman yun sa buhay nyo? Na parang ang laki na ng pinaghirapan mo, ang laki na ng tinaya mo, bandang huli, lugi ka. Yun po dito yung ganon. Lalo na po yung mga may-ari ng mga business, ang laki ng, nilagay, and very sad yung mga tao na nalulugi. Parang, okay lang na hindi kumita, ang problema nalugi. Ito kasi wala lang sila nahuli. Ang nawala lang sa kanila, pagod and time. Pero wala silang Pero sabi dito, but at your word, I will let down the nets. Ganda, no? Sabi ni Simon dito, dahil sinabi mo, Master, lalaglag ulit yung lambat para sa'yo. Dahil ikaw ang nagsabi. Minsan sa buhay po natin, minsan ang paghihirap natin, lalo na tayo pong mga kabataan ngayon, tayo po ay desidido talagang yumaman sa buhay. Lahat ng paraan gagawin natin para yumaman. Yung mga hindi nagpa-vlog na ngayon, di ba? Yung iba talaga, tinatry na magsuot ng face mask na ginupit dito para lang maging di ba? Para yumaman, di ba? Lahat na. Minsan naisipan mo lang, tumaya kaya ako sa loto. Gano'n, di ba? Minsan, gawin ko na lang kaya to. Patulak ko na kaya itong trabaho to kahit makaka-compromise sa Lord. Wala Nagmamadali tayong yumaman. Gusto nating yumaman, gusto nating kumuha ng, alam mo yun, magkaroon ng mga ari-ariya, makipag-ampok ng ari-ariya, meron tayong mga goals sa buhay, and ngayon lahat ng paghihirap ginagawa natin para makuha ang lahat ng iyan. Tama? Ay minsan, sa journey na pinagdadaanan mo, minsan feeling mo, lahat ng pinagpaguran mo, parang napunta lang sa wala. Diba? May music pa tayo, no? So, parang yung pinagdaanan mo, napunta lang sa wala. Now, pagdating kay Lord, sa buhay natin in Christianity, mayroon po tayong mga ganyan ding senaryo sa buhay po natin. Na parang ang tanong, Lord, pagpapatuloy ko ba yung pag-walk ko sa'yo? Lord, pagpapatuloy ko ba yung ministry ko sa'yo? Parang wala lang naman Parang wala namang nakakakita. Parang wala naman nakaka-appreciate. Parang hindi naman ako lumalago. Lord, papatuloy po ba sa'yo ako sa'yo? Parang hindi ako nagbabago. Parang wala na, Lord Wala nang chance ang buhay ko. Minsan darating sa point talaga na parang lilinisin mo na lang yung lambat kasi tapos ka nang manghuli. Lord, ginawa ko na lahat Tapos tatago mo na. Pero sabi ni Lord, Simon, put out your nets into the deep and let's catch the fish. Now, ano po ba yung gusto kong sabihin po dito? Now, balikan po natin yung meron po akong ginawang OPM. Actually, ayan. Pwede bang paki-flash po kay Earl? Ito po yung gusto pong maintindihan nyo at the end of this preaching, and I want you to realize na sabi ko dito, one-point message po, sabihin po ng OPM. Sabi dito, in His will, obey and be still. Trust in God, His love fulfills. Pwede mo ba natin basahin? Ayan. 1, 2, 3, go. Obey and be still. Trust in God, His love
fulfills. Ganda, no? Alam niyo, magdamag ko po yung pinag-isipan. Yeah, magdamag ko po yung pinag-isipan. Alam niyo po, hindi po talaga madaling mag-preach actually. Parang 1 week kang pagod. Isipin mo kung anong, kausapin mo si Lord, Lord, ano ba talagang gusto mong sabihin para sa mga tao? Now, sabi ko, verse 5, focus po ulit tayo dito. Sa Master we told all night and took nothing. Sino po dito nakaka-relate sa ganong senaryo ng buhay natin? Lahat binigay mo na pero parang wala pa rin. Luke 5 verse 6, ito po yung afternoon. And when they had done this, pagtapos nilang ilaglag yung mga lambat, they enclosed a large number of fish, and their nets were breaking. Ganda, no? Nung nilaglag nila yung lambat, ang dami nilang nahuli. Sobrang dami. Large number of fish, and their nets were breaking. Sino dito nakapanood sa social media ng mga ilambat ng mga maing isda, punong-puno ng mga isda? Wala ka napanood na ganun sa social media? Yung parang nag-miracle si Lord, daming isda. Nagtatalo na, sila na yung pupunta sa lambat. Hindi mo na huhulihin pa. Sila na yung pumupunta, di ba? Sino dito nakapanood sa social media? Ako nakapanood ako ng ganun. Bandang Visayas yata, Mindanao. Ang dami. Di ba? Sabi dito, ito yung senaryo. Nung paglaglag nila ng lambat, ang dami nilang nahuli. Hindi lang madami. Yung nets nila, parang masisira sa sobrang dami. Sino dito yung gusto ng ganung blessing sa buhay? Yung parang yung bag mo, mapupunit na. Sino dito yung gusto yung wallet maganda pero walang laman? O yung gusto mo yung wallet na pasira na pero busog talaga. Yung ganon, diba? Ganon yung feeling. Diba? Yung wallet mo hindi payat. Diba? Chubby yung wallet mo, diba? Diba? Alam, puro ID. O resibo. Pag naghanap ka ng pambayad, para ka nagbuklat ng libro. Nasaan ba yun? Hindi mo makita. Puro ID. Ang bilis. Diba? Chubby lang pala kasi the ID, no? Kaya minsan di ako naglalagay ng wallet eh. Kapag ko lagay nakalagay. Kasi baka makita nila, puro ID lang laman eh. Yeah. So ganon yung feeling dati. Di ba? Ganon yung feeling ni Simon. Yung lambat nila, masisira na sa sobrang dami ng isda. Verse 7, they signaled to their partners in the other boat. Tinawag nila yung kabilang bangka. Sabi siguro nila, pare, bro, halika dito. Tulungan mo kami. Ibig sabihin, hindi kasya sa bangka nila yung nahuli nilang isda. Sobra-sobra sa kung anong dapat na mahuli nila. And they came and filled both the boats so that they began to sink. Diba? Hindi lang yung lambat na pupunit, pero yung bangka nila halos lumulubog na sa sobrang dami ng isda. Sino dito yung ganon? Yung halos gusto mo yung wallet, yung wallet mo so hindi mo na mabuhat eh. Pag pumunta ka ng mall, nakamaleta ka na, punong-puno ng pera. Sobrang dami. Sino dito yung ganon? Abangan ko po kayo sa labas. Diba? Ganon yung gusto natin, di ba? Yung parang limpak-limpak talaga. Ganon po yung mga tao minsan. Minsan nung tanda ko nung ako'y bata pa, nung ako'y mag-aaral ng college, sabi ko gusto kong sahod 30K lang. 30K. Sabi ko, sobrang dami ng 30K. Paano ko ba uubusin yon? Ngayon, wala na yung 30K. Saglit lang, no? Sobrang bilis. Isang cellphone lang, ubus eh. Ubus yung 30K mo. Dati iba, di ba? Sobrang laki ng value. Sabi dito, their boat began to sink. Sobrang dami ng isda. Halos yung bangka nila, lulubog na. And this is the interesting part. Sabi ni Simon, verse 8, but when Simon Peter saw it, he fell down. He fell down at Jesus' knees, saying, depart from me, for I am a sinful man, O Lord. Diba? Ito yung naging response ni Simon Peter doon sa miracle na ginawa ni Jesus. Sabi niya rito, siya'y napaluhod. And Peter says, depart from me, lumayo ka sa akin, dahil ako'y makasalanang tao. Kung kayo po yung binigyan ng limpak-limpak na blessing sa middle of your daily araw-araw mong buhay, hindi mo alam, nanalo ka sa loto, 100 million, biglang ganon, anong masama sabi mo, di ba? Minsan parang sabi mo, thank you Lord eh. Lord, thank you, deserve ko to.
Buti na lang, Lord, talagang pinagbigyan mo na ako. Kala ko, bibiguin mo ako eh. Di ba meron ganun? Yan sinasabi ko sa'yo, Lord, the best. Di ba? Ganun. Pero dito, ang nag-response ni Simon, depart from me. For I am a sinful man, O Lord. Sino po nakakagets minsan dito ng senaryo? Nangyayari dito. Sipin mo si Peter, no? Nahuli niya yung mga isda. Nakaluhod siya sa mga isda. Nagtatalunan sa mukha niya. Hindi mo na-imagine minsan. Ganun yung senaryo. Kasi punong-puno yung bangka nila ng isda. Lumuhod siya sa mga isda. Walang binanggit na gano'n, imagination ko lang. Sabi ito, depart from me, for I am a sinful man, O Lord. Sino po dito minsan, pag nakakaramdam siya ng malaking blessings, feeling mo hindi mo deserve yung mga bagay-bagay. O parang feeling mo, Lord, deserve ko ito. Tagal kong pinag-pray eh. Buti nga, binigay mo sa akin, Lord, kala ko wala na eh. Yung ganon, ha? Buti na lang, Lord, naalala mo pa. Papaalala ko sa'yo araw-araw eh, kaya araw-araw ko nananalangin eh. Lord, ito yung promise mo. Ito yung promise mo. Akala ko ba, bibigay mo to. Akala ko ba, adali mo sa ganito. Di ba? Puro tayo remind kay Lord ng ating ano. Para kang nag-a-apply ng trabaho, tapos hindi ka pinapansin, tapos remind ka lang ng remind. Follow up ka lang ng follow up. Follow up ka lang ng follow up yung request mo. Ganon. Ganon yung nangyayari sa atin ngayon, di ba? Pagdating sa trust. Sabi dito, depart from me, for I am a sinful man. Ano po, ito pong word na to, kung papansinin niyo po, yung buhay ni Peter, siya po ay parang, alam niyo, wala naman siyang God eh. Actually, ito pong story pong ito, nung na-meet ni Simon si Jesus, actually, hindi po ito first time na na-meet ni Peter si Jesus. Actually, na-meet niya na to umpisa pa. Kung babalikan niyo po yung verse chapter 4, na-meet na ni Peter si Jesus. Kasi nung nagpapagaling si Jesus ng mga may sakit, isa sa pinagaling ni Jesus ang biyanan ni Pedro. Isa. Nakita niya kung paano pinagaling. Kasi masakit yung ulo eh. Nakita niya kung paano pinagaling. Etong chapter 5 na binabasa natin, di ba? Hindi niya first time, hindi siya parang first sight, di ba? Sabihin natin pangalawa, pangatlong beses na nakita. And this is the thing na na-meet niya si Jesus talaga, personally. Nakita niya. Sa kanya mismo ginawa yung blessings. Sino dito minsan pag nakakita ka ng taong binless ng Panginoon, feeling mo parang, kasi ano sila eh. Siguro dahil mabait silang tao, siguro deserve nila yon. Pero minsan ikaw parang gusto mo ring ma-experience first hand, paano ba i-bless ng Panginoon? Paano ba pagalingin ng Panginoon? Natay ganoon eh. Sabi din ni Pedro, depart from me. Alam niyo po ito pong time na to, nung ito pa inaaral ko, hindi ko agad nag-gets kung, ba't sinabi ni Pedro, nalayuan mo ako? Dapat nga sabihin mo. Ba't totropahin mo? Ay siya na, bukas balik ka ulit na, manguhuli akong isda eh. Sino ganito gano'n? Kung Chinese ka, sabihin sa'yo, bro, okay yung business natin, gawin kitang kasosyo. Bukas manguhuli na tayo ng isda. Parang gano'n, no? Okay yung ginawa mo, ha? Gusto ko yan. Tanggap ka na. Saka nang ganap ng mga isda. Parang gano'n. Siguro kung ikaw yung gano'n, ganda, no? Ang sarap i-partner. Ang sarap gawing kasosyo. Kasi kahit yung isda, nakikinig sa kanya, eh. Pero ang sabi ni Pedro, layuan mo ako, Master. Bakit? Kasi po, nung time na to, alam ni Peter na yung ginawa sa kanya, miracle yon. Miracle. Kasi isipin mo magdamag po silang nang huli. Kung papansinin niyo po sa mga, nung ako po, syempre ako po seaman, ang dami ko pong mga fisherman na nakakasalubong po sa dagat. And talaga pong sa gabi sila nangingisda. And sobrang liliwanag ng ilaw nila. Bakit po sa gabi nangingisda yung mga mangingisda? Alam niyo po kung bakit? Kasi po tulog po yung mga isda, daling hulihin. Di ba? Dahil yung mga isda, active sila. Di ako nabarat Active sila. Active sila during that night. Active sila during that night. Active. Ibig sabihin, yun time na gusto nilang maghanap ng pagkain. And attractive sila sa ilaw. Siyempre, doon sila nagkukumpulan. Imagine. Nung gumawa si Jesus ng miracle dito, it was daytime, maaga. Kung papasinin mo, sila ay expert na fishermen, Simon and Peter, 4 sila mangingisda, expert sila. And, hindi magandang mga isda sa araw. Sa gabi nga, wala kang nahuli eh. Sa umaga pa. And the reason, sabi pa niya, nalinis ko na yung lambat eh. Papangisdayan mo na naman ako. Pero dahil, sabi ni Peter, but at your word, I will let down the nets. Kung papansinin mo, it's a miracle. Bakit? Lahat ng hindi maganda na dapat, hindi normal na ginagawa, binirake ni Jesus.
Kahit umaga, may isda tayo, kahit wala kang mahuhuli, may mahuhuli tayo. That is work of the Lord pagdating sa buhay natin. Kung papasin mo, lahat tayo gusto ng miracle sa buhay. Tama ba? Yung parang imposible sa tao, pero posible sa Panginoon. Ang sarap sa feeling ng gano'n, no? Ginawang ka ng milagro ng Panginoon. Sino po dito nakaranas ng miracle ng Panginoon? Yung talagang miracle, ha? Yung sobrang miracle talaga, yung parang imposibleng mangyari. Na hindi mo makikita sa daily life mo. Kasi kung nakahuli sila ng isda o dalawa, ay tsamba. Diba? Meron pala. Pero hindi eh. Limpak-limpak yung isda. From nothing to abundance. Diba? Ang laki ng gap, ang laki ng agwat. And doon na-realize ni Peter na yung kausap ko, hindi lang siya master, hindi lang siya teacher ng word, pero siya talaga si Lord. Pansinin niyo po dito, yung sinabi dito, depart from me, for I am a sinful man. Ito po, oh Lord. Una, tinawag niya itong master. And this time, Peter calls Jesus as Lord. Na-recognize niya na yung kausap niya ay si Lord. Isaiah 6 verse 5. Woe is me, for I am lost, for I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Ano pong ibig sabihin nito? Noong unang panahon, pabalikan niyo yung Old Testament. Pag nakita mo si Lord, ibig sabihin nun, matay ka na. Sino dito yung ganun? Pag nakita mo si Lord. Ngayon, iba eh. Pag nakita mo si Satan na may hawak na karet, mamamatay ka na eh. Noon, iba. Pag nakita mo si Lord, hindi mo kaya yung presensya niya, ang mangyayari sa'yo, ng heaven, di ba? Talagang finish ka na. Ganon yung mangyayari. Na-realize ni Peter na yung kausap niya, hindi lang ordinaryong tao. Hindi lang ordinaryo nagsishare ng Word of God. Pero yung nasa harapan ko, si Lord. Lumuhod siya sa harapan. Sino po dito mahilig lumuhod sa harapan ng Panginoon? Pag nagpipray ka, nakaluhod ka talaga. Dahil alam mo na ang kausap mo ay Panginoon. Sarap, no? Now, verse 8. Verse 9. Sabi ito, for he and all who were with him were astonished for the catch of fish that they had taken. Verse 10, and so also were James, John, sons of Zebedee, who were partners with Simon, and Jesus said to Simon, do not be afraid, from now on, you will be catching men. Ito po yung, kung babasirin niyo po yung word na fishers of men, dito po galing yun. Sabi ngayon ni Jesus kay Pedro, Peter, wag kang matakot, simula ngayon, hindi na isda ang huhulihin mo, tao na. Parang isipin mo, nagis ba talaga ni Peter yon? From now on, you will be catching men. Ano yon? Pulis ba siya? Ganon. Huhuli siya ng masama. Verse 11, ito yon. And when they had brought their boats to land, they left everything and follow him. I will end with this, sa verse 11. Sabi dito, and when they had brought their boats to land, nung dinala nila yung bangka sa lupa, sabi dito, they left everything and followed him. So, kung papansinin nyo, kung kayo po yung nasa katatayuan ni Simon Peter, nang sinabi niya, from now on, you will be catching men. Tino ba naintindihan agad ni Peter yon? No. Pero dahil alam niyang si Lord yung kausap niya, sabi dito, verse 11, they left everything. Iniwan nila pati yung huli nilang isda. E sumunod kay Jesus. They trust the Lord. Alam niyo po sa buhay po natin, si Jesus nagpakilala kay Peter through miracles. Bigay siya ng isda, sobrang dami.
And nung nakilala ni Peter si Jesus sa buhay niya, iniwan niya yung lahat. Sinundan niya si Jesus. Sumunod sa kay Jesus. Now, we Christian, ang daming times na nagpapakilala ang Panginoon sa buhay natin. Tama? Ang daming pagkakataon na pinatunayan ng Panginoon na siya si Jesus, siya si Lord, meron siyang kapangyarihan sa buhay mo, kahit ano gagawin ko, magtiwala ka lang. Alam niyo po kaya sabi ko kanina, talaga bang nung una nakilala niyo si Jesus, talaga bang naniwala agad kayo? Alam niyo po ako, personally, ako po na-experience ko yan. In times talaga na dumaraan ka sa matinding pagsubok ng buhay, yung trust mo kay Lord, medyo ganun eh. Mag-uumpisa kang magtanong kay Lord, Lord, bakit wala pa? Lord, bakit hindi mo pa binibigay? Lord, napapakahirap naman kami. Lord, masipag naman kami. Lord, gumagawa naman kami ng tama. Lord, hindi naman kami masamang tao. Lahat ng ginagawa namin, maayos naman. Lord, bakit wala pa rin? Lord, ba't parang wala kang ginagawa sa buhay namin? And then, you began, di ba? Doubting the works of the Lord. Nagtataka ka na, Lord, talaga bang totoo ka? Totoo ba yung sinasabi sa kantang natutulog ka? Lord, totoo nga kayang buhay ka? This personally, si Peter, he meets the Lord. Na-meet niya yung Panginoon. Tayo po ba, na-meet na natin ang Panginoon? Yung talagang na-meet na natin ang Panginoon. Dumating ka sa turning point ng buhay mo na ito talaga si Lord. This is the works of the Lord. Hindi ko work. Yung talagang nagmilagro ang Panginoon, alam ko si Lord to. Alam ko si Lord to. And doon mo napatunayan na kahit anong mangyari, I will serve the Lord. Alam niyo po, tayo mga Pinoy, tayo po yung mga trust issue sa buhay. Ang dami natin trust issue. Kaya nga nauso yung word na wedding nga. Kahit anong nandiyan na yung pagkain, regalo ko to sa'yo, wedding nga, di nga. Puro di nga. Kasi hindi ka naniniwala na para sa'yo talaga to. Minsan pagdating si Lord, binebless ka na ng Panginoon, sabihin mo, di nga, sa akin ba yan? Talaga ba, Lord? Blessing ko to? Hindi. Kasi ang dami ng mga prankster ngayon. Si Lord, hindi ganun. Kapag meron siyang ginawa sa buhay mo, ibig sabihin nun, ano po? Maybe you're trusting the Lord. Worthy bang mag-trust kay Lord? Yes. Sabi ko nga sa one-point message kanina, in His will, trust and obey. Si Peter, kahit alam niya, sige, pagbigyan na natin yan, wala kang mahuhuli, tingnan natin. Pero ano nangyari? Pinatunayan ni Jesus na siya si God. He can do anything, kahit mga isda, nakikinig sa akin. Bakit? Ako gumawa dyan eh. Lahat ng meron ka ngayon, lahat ng hinihiling mo, si Lord ang may gawa. Bakit hindi niya kayang ibigay sa atin? Tingin mo, kulang siya? Tingin mo, wala siya? Sasabihin ni Lord, saka na lang pag nakaluwag-luwag na ako. Hindi ganun. Si Lord is abundance. Marami siyang blessings. And we Christian tayo, naghahanap tayo ng blessings sa Lord. Like Peter. Pero anong mas importante kay Pedro? Mas pinaunlakan niya na sumama kay Jesus kaysa kuhanin yung mga isdang nahuli nila. Tayo mga Christians, talaga ba nagtitiwala tayo sa Panginoon? Bakit tayo nagtitiwala sa Panginoon? Because dahil ba sa blessings? Dahil ba gusto natin? O dahil ba, wala lang, kailangan magtiwala kasi nagsisimba sabi ni pastor eh. Pero ikaw, bilang isang tao, do you really trust God sa buhay natin? Do we really trust the Lord sa Christianity natin? O dumadating tayo sa point na nag-doubt ka na sa work ng Panginoon dahil hindi na maganda yung nangyari sa buhay mo, nagkakandalit-dilit na yung nangyari sa buhay mo, and then feeling mo, finil ka ni Lord, feeling mo hindi tinutupad ni Lord yung panalangin mo, anong nangyari? Malis ka na lang kay Lord. Hindi ka naman totoo eh. Scammer ka, Lord. Pero dito pinatunayan ni Jesus kay Peter. Who is Lord? Ngayon po ang tanong. I want to end with this. Ngayon, sino po ba ang Panginoon sa buhay niyo? Sino po ba si Lord sa buhay niyo? Sa tingin mo ba siya isang simpleng Jesus lang? Sa tingin mo ba siya isang simpleng God lang?
Alam niyo po, tayo binibless ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Feeling mo walang-wala na, feeling mo the end na ng buhay mo. Pero, di ba? Noong times na parang hopeless ka, bakit ngayon nandito ka pa? Lumalaban ka and still trusting the Lord. Tandaan po natin, magtiwala at magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Hindi niya po tayo bibigon. Proverbs 3 verse 5, trust in the Lord and lean not on your own understanding. May mga words si Lord na hindi mo maintindihan. Because He is God and you are not. Parang engineer, hindi mo alam kung paano ginawa yung isang bahay. Hindi mo alam kung paano ginawa yung isang tulay. Pero alam mo na may gumawa dito. Ganon din kay Lord. Hindi mo kailangan intindihin lahat ng gusto niya. Hindi mo kailangan intindihin lahat ng mga plano niya. Ang kailangan mo lang magtiwala sa Kanya because, alam mo yung character ni God, He is loving, He is trustworthy, tapat siya sa mga Kanyang pangako, He is a promise keeper, hindi siya scammer. God is real. Magtiwala tayo sa Panginoon. Huwag po nating i-feed yung trust natin na pag may blessings, magtitiwala ako sa Panginoon. Pag wala, wag na. Wala Hindi po ganun yung faith na gusto ng Panginoon sa buhay natin. Kahit wala ka pa, kahit meron at wala ka, dapat nagtitiwala ka pa rin sa Panginoon. Parang anak lang yan sa parents. Kahit yung parents mo, alam mong walang-wala, ginagawa ng paraan, nagtitiwala ka pa rin na lahat ng ginagawa niya para sa kabubuti mo. How much more kay God? Sa buhay ng Kristiyano, very essential is trusting the Lord. Kasi hindi mag-make sense yung ginagawa mo kung pagpunta natin sa church kung wala tayong tiwala sa Panginoon na may gagawin siya sa buhay mo, na nag-work ang Panginoon sa buhay mo. Na feeling mo lahat ng nangyayari sa'yo, tsampa lang, aksidente lang, hindi talaga to work ng Panginoon, hindi. Kapag may plan ng Panginoon sa'yo, may plano ng Panginoon sa'yo, pagtiwalaan mo lang. Sa ngayon, feeling mo hindi mo maiintindihan. Bakit ang gulo? Ba't hindi nag-make sense, Lord? Ba't parang delay? Ba't parang walang nangyayari? But if we really trust the Lord, we will trust the Lord. At anong mangyari? Yun yung gusto ng Panginoon. Na hindi nakadepende yung faith mo sa blessings, hindi nakadepende yung faith mo sa circumstances, hindi nakadepende yung faith mo sa mga problema ng buhay mo. Because dapat yung trust mo solid. Dahil alam ko at kilala ko ang Panginoon that He loves me at alam kong hindi niya ako pababayaan. That is the kind of God dapat kilala natin sa buhay natin.